Hello guys, Pinoy Heavy Haul here. Welcome back to my channel. Andito pa rin tayo ngayon sa Boxall kasi Sunday ngayon. Bawal mag-travel ang oversize more than 12.7 feet wide or 3.85 meters, something like that. Kasi 15 wide tayo guys. 15 wide ang lapad natin and 16 high. Bawal tayo mag-travel sa dark. Ito nga pala guys, ang trailer ko, ang tawag nito ay double snabble trailer. Double snabble trailer siya. Ibig sabihin ng double snabble kasi ito snabble ang tawag nitong part na ito dito. Kasi yan siya, parang German words, snabble. Yan siya dyan. Naghahawak, nag-hold siya ng pangarga. Ito kasi parang tubo lang naman kasi ito eh. Base, lower mid section ng tower, turbine tower, at napakabigat, 255,000 pounds all together, including my trailer and myself as well. Yeah, ito guys, ang trailer ko may steers. Ito pwede mo siyang auto steers. Nag-i-steers ito sa likod, pero kailangan mo siya ng steerman, certified steerman, para may steers ito. At meron akong certified steerman to. Ngayon naka-auto ko kasi hindi naman kailangan mag-steers. Pero pagka yung sa mga masikipan, kailangan mo siya i-steers, kailangan mo siya ng remote na wireless para mag-steers. Ngayon pagka naka-auto siya, kailangan may pin dyan nakalagay. Ang pin na yan, nakikita nyo yung pin na yan dyan. Kaya kailangan naka-install dyan. Yeah. Ang haba ko guys, ang over length is 160 feet long from here to the end of my truck. 160 feet long. Yeah, ito guys ang tinatawag na dolly. Tapos meron siyang hotbox dyan. Pagka yung mababa ang pangarga mo dyan, parang madrag na siya sa pavement or sa highway, kailangan mo siya lagyan ng tulad ng ginawa ko para ma-avoid yung damage ng pangarga sa ilalim. Meron akong I think this is 4x4 or 6 I guess. Yeah. Meron akong damage dyan ilalagay kasi meron akong Honda dito. Honda. Yan. Tapos ito yung hotbox niya dito. Ito tataas mo yan dyan, baba. Ito steers. Ito pag wala kang remote, pwede mong gawin ito steers. Yan ang tower section yan. Dito sa North America, ako pa lang ang Pilipino yata na naghihila ng ganito kalaking load. Sa mga naging truck driver dito na nakarating sa Canada, ako pa lang ang nag-iisang Filipino na nakaabot sa ganitong level ng mga binabiyahe sa heavy haul side. Yan, kailangan mong pag naghila ka nito, kailangan mo maging certified or qualified ka na maghila nito, mag-handle ka ng pangarga na ganito ka mga high profile na pangarga. Kasi ito tinatawag na mga high profile na pangarga. Yan, kailangan mo maging qualified yan or certified. Yan, ito another snabble, yung kabila another snabble, kaya double snabble ang tawag. Yan. Yung ground clearance ko sa ilalim is okay, mataas siya, kaya walang problema na sumabit ako sa mga humps or sa mga, alam mo yung mga release ng tren na may mga humps. Yan. Yeah, kailangan mo lang na ingatan kasi pag naglo-loading ka, yung hydraulic na yan, napakalakas ng hydraulic pump nito. Yan, pag tinaas mo yung cylinder na yan dyan sa taas, ipupus niya yan, kaya magiging madadamage mo ito. Kaya kailangan mong mag-training para makuha mo siya, kailangan mo mag-training. Pagka na-discarga ko na yan guys, naka-settle down na siya sa dunnage, sa pad, bababa ko na yan siya. Tapos yung nasa likod doon na may tow bar, hook up ko dyan yung tow bar. Yan. Yan. Bukas babiyahe tayo guys. Bukas ng umaga babiyahe tayo bukas sa papunta ng Hanna, Alberta. Papadiscarga na tayo bukas. Oh guys, see you.